Alam ba nyo dito sa PCO, Ano? Presidential Communication Office, may problema rin. Alam na namin. Oo. Hindi ko nilalahat. Alam na namin yan. Oo. Saan ka naman nakakita ng, naku, sandali. Gusto nyo bukahin ko na? Sige. Isahin ko ng problema rito? Sige. Pagpapatunay lang po ito mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera. Hindi pa dumadalo sa sesyon si Ko. Sa loob ng 7 linggo, 4 na beses siyang absent without notice. Militanteng aktivista kanina sa kilos protesta sa harap ng batasang pambansa. Ito ay matapos maghagis ng mga aktivista ng putik at pintura sa hanay ng mga pulis na nakabantay sa Southgate ng Kongreso. Positive nga ang hinala ng taong bayan. Nagkakabulsahan ng pera. And Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Ayan, At pag-uusapan natin ang mga breaking news, mga balita. Mike Abe, nilaglag ang mga kakampi. Oo. Eto, pahiyang-pahiya dito si Auntie Claire sa mga pinagsasabi ni Mike Abe. Nasaan ang pera? What the fuck? Eto na, mga kababayan. Mike Abe, sibak na sa PTV dahil sa pagka-arogante. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan, na in God's perfect time, everything will be put in order and those who have done wrong will be punished. God's perfect time. Alam nyo, minsan sinabi ni VP Sara Duterte sa isang pagtitipon doon sa KOJC na ang gaba dili magsaba, mga kababayan, which means punishment for one's wrongdoing will come unexpectedly. Also known as karma. And of course, you can do nothing if the universe conspired. Whatever will be, will be. Whatever will be, ke sira. Napakagulo, mga kababayan. Dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan, pagwawaldas ng kaba ng bayan na pinaghihirapan ng mamamayan, may balik po yan. At Diyos na mismo ang gagawa ng paraan. Okay, so eto, naalala ko pa nung bumisita kami sa bahay ni Mayor Basti Duterte. Sabi niya, mistake and everything will get back to them in God's perfect timing. At ito mga nangyayari sa ating bansa ngayon, nabubuking na ang mali nilang mga ginagawa, na pilit nilang itinatama, pilit nilang itinatago, pero tulad ng sinasabi natin lagi na ang baho, kahit pilit mong itago, kusang lingasaw. What the fuck? At syempre, pag-uusapan natin yan, mga kababayan, ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating lipunan pagkatapos lang, neto. Panateros ay hindi magigiba. Panateros ay hindi nag-iisa. Panateros ay kami walang iba. Panateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang panateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Panateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. At siyempre, huwag natin kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe bago tayo magsimula ng ating talakayan. Ugaliin na po natin yan dahil para lahat tayo ay masaya. Okay? So ito, pag-usapan na po natin ang pagkakasibak. Actually, di naman siya sinibak, mga kababayan. Naging arrogante lang siya. Kaya doon sa mga sinabi niya, hindi na natin aasahan na babalik pa siya dyan sa PTV4 sa kanyang programa. Pero ang tanong, ito ba ay kumpirmado? Abay, syempre, hindi naman tayo naglalabas dito ng fake news. Ito ang patunay, ito post mismo ni Mike Abe. Ito pag-usapan muna natin. Minsan na niya naging issue ito sa SMNI. At dumating pa sa punto na siniraan niya si Pastor Apollo Siquibuloy at siniraan niya SMNI kung ano-ano pinagsasabi.
Pero ang sabi nga natin, ang gaba dili magsaba. Oo, after ng 3 taon, eto, kinarma na. Hindi man ngayon, darating ang tamang panahon at yung panahon ni Mike Abe, eto na, dumating na, mga kababayan. Go! What the fuck? Anong nangyari dito? Basahin natin. Wait lang Nasaan ba yun? Okay, basahin natin. Di ba? So, eto, breaking. PCO Acting Secretary Dave Gomez, Balat Sibuyas. Sensitibo sa kritisismo. Ayan. Sa ikalawang anibersaryo ng kanyang programa sa People's Television Network. Basta basahin nyo na lang, Basahin nyo na lang, mga kababayan. At medyo nagkainitan po kasi sila dito. Nagkainitan. Pero ito ba'y kumpirmado? Siyempre, kumpirmado yan. Kasi si Mike Abe mismo nag-post sa kanyang Facebook page na, ayan, umalis na po ako sa PTV4, IBC at Radyo Pilipinas. Nagsabi ako ng totoo. Ayaw nila. So, nagsabi ako ng totoo pero ayaw nila. Yan ang sinasabi natin. Itong ginagawa ni Mike Abe, mga kababayan, mula pa doon sa SMNI, very unprofessional. Kapag hindi niya nagugustuhan yung nangyayari, yung naririnig niya, nagdadabog po siya. Nilalabas niya yung pagka-arrogante niya. Di ba? So, marami pa siyang sinasabi dati kay Pastor sa SMNI, pero ngayon napatunayan. Napatunayan sa pangyayaring ito kung sino talagang may issue. Di ba? So, tama ang kwento na naririnig natin at mga sinabi sa atin na narinig natin dyan sa SMNI. Pero, siyempre, hindi nila ito sinasabi in public, pero at least kayo, napatunayan natin. Ito po kasi yung dahilan, mga kababayan, kung bakit nagkagulo dyan sa PCO, sa PTV4, sa pinagtatrabuhan ni Mike Abe. Binanatan ni Mike Abe yung kanyang kakampi, binanatan ng istasyon, binanatan ng PCO, binanatan. At may plano pa siyang banatan lahat ng ahensya ng gobyerno na alam niya na may katiwalian. So, eto, basag dito si Auntie Claire, mga kababayan, panoorin natin. Ito, huwag na tayong lalayo. Ganun ho talaga kasi na ako makarating. Tapa nga. Alam ba nyo dito sa PCO, Ano? Presidential Communication Office, may problema rin. Alam na namin. Hindi ko nilalahat. Alam na namin yan. Noon pa talaga may problema na dyan. Pero maraming salamat sa iyo dahil napatunayan natin yung problema na yan. Dito lang sa Channel 4, may problema rito. Ano yun? Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi yung mga manager dito eh. Bakit? Every Bakit 3 kaya? months, every 4 months nagpapalit ng manager. Bakit? Kaya walang nagagawa, walang development. Ayun. Pero may pondo, may budget. Nasaan ang budget? Alam mo Tinigil kayo Marami nakakarating sa akin, may corruption dito sa estasyong ito. Yari kayo Papangalanan ko kayo pag nalaman ko yan. Wala akong pakialam sa inyo. Bahala kayo daw Kaya good morning, Secretary Dave Gomez. Dave. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Grabe Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron din corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na Saan ka naman nakakita ng... Naku, sandali. Gusto nyo bukuhin ko na? Sige. Gusto nyo isa-isahin ko ng problema rito? Sige. Sige, binato mo. Ano? First. Ay, nako. Saan ka nakakita ng building mura sa pinakamataas hanggang sa ground floor may tulo? Tulo. Pag-aari ng gobyerno yan mula sa ground floor, lahat ng floor ng building ng PTV4 may tulo. What the fuck? May tulo. Bakit natulo? Di may palpak. Maintenance. Dito, ang mga kwarto, walang aircon. Alam mo na. Ano yun? Office of the President? Pinagmamalaki nating Office of the President? Ay, may budget po yan. Baka? Taon-taon may budget. Kaya ngayon, may budget po, Secretary Gomez. Sir, tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito. Linisin mo ito. Oo. Papalit-palit tayo rito ng manager. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Banatan mo. Sige. Diba? Sa totoo lang, Every 3 months nagpapalit ng manager dito. Magagaling yung mga napili, pero nagsisimula pa lang silibak na. Bakit? Ano magagawa? Naglagay ka rito ng manager na pangmatagalan, na re-reforma ng problema sa PCO at Office of the President, lalo na sa PTV. Yan! Actually, tama naman itong sinasabi ni Mike Abe May tama siya, mga kababayan. Tama naman itong sinasabi niya. Siya yung nandyan Alangan naman tayo magbulgar niyan. Wala naman tayong dyan. Siya mismo yung nandyan, kaya binubulgar niya ngayon. Pero medyo may mali pa rin.
Kahit dyan sa radyo ng bayan, Ah. Radyo Pilipinas, akala nyo, marami rin problema dyan. Nako. Sa PIA, Oh. Philippine News Agency, lahat ng communication ng PCO, may problema, sir. Ayusin nyo. Nagkalaglaga na. Hindi lang ang pagpapatunay lang po ito, mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera. Sabi natin, Oo. Sinabi naman yan ni VP Sara Duterte na dati na hindi lang naman talaga DPWH, pati sa DepEd, marami pa dyan. Nag-uumpisa pa lang, Nag-uumpisa pa lang ang hearing, nag-uumpisa pa lang ang pagkalkal sa mga baho ng mga lintian ng mga politikong mga kurap na yan. Paghawak ng pera. Nako. Proposed project at Nako. budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Nako po. Iisa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Yun. Inuna ko lang, baka sabihin niya naman nakikinig, Mike, binabanatan mo kami, pero yung opisina mo, hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Baka sabihin niyo, Mike, manalamin ka. Yan ang ginagawa ko. Oo. Sasabihin ko kung saan ako nandoon, sasabihin ko kung ano nangyayari, bago ko sabihin ng iba. Yan. Para hindi niyo masilip na may pinagtatakpan tayo. Yan. Office of the President ito, pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. Ah. Pakiayos lang po. Dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon na budget natin taon-taon, alam mo lang nangyayari. Tama. Nakakahiya tayo, sa totoo lang. Tama. Inuulit ko, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Kung galit kayo sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Guilty ba kayo? Okay. Wala, sobra na eh. Ayaw ko ng plastikan, ayaw ko ng budol, ayaw ko na nagsisinungaling. Gusto ko yung totoo. Dito sa my life, totoo. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Ayan. Merong korupsyong nangyayari kahit sa opisina ng gobyerno. Naku Kahit po. dito. Hindi po tayo ang may sabi. Si Mike Abe, lahat daw ng ahensya ng gobyerno may korupsyon. Pantay tayo dyan. Laglaga na. Kala nyo, hindi ko alam yan. Ah. Isang kalokohan niya rito, tapos Wala. na. Kailan man nag-eleksyon? Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento. May Tapos? allowance daw mga tao rito. Masasarap ng buhay nung nahalal, wala pa yung allowance. Nasaan ang pera? Maliwanag kayo. Nasaan ang pera ng mga tao? Yan. Pinagpirma nyo ng dokumento, may allowance yung mga news anchor dito sa PTV nung last election. O ano nangyari? Ano kailan ba nag-election? Mayo. Di ba? June, July, August, September, 4 na buwan. Bariyang pera, hindi pa nyo mailabas. Nako. Bakit nangako pa kayo kung hindi nyo kayang ibigay? Correct. Tama. Korupsyon yan habang nadi-delay. Ang korupsyon, i-delay mo ang proyekto, i-delay mo ang pag-release ng budget, korupsyon yan. Kahit hindi mo nakawin, part yan ng korupsyon. Yan. Kasi dinidelay nyo. Bakit? Nasaan ang pera? Ang tanong ni Mike Abe, nasaan ang pera? Putya, alam na natin yan eh. Di ba, binulgar na rin ni Atty. Trixie dati yan, na nagka-delay-delay yung mga sweldo dyan sa PCO, sa PTV4, di ba? Nagka-delay-delay. Dumating pa nga sa punto na mayroon ata ng mga empleyado na hindi nabayaran hanggang sa tinanggal sila. Eto, Mike Abe, tama yung ginawa mo. Ibubulgar mo talaga yung mga pagkakamali. Pero unang-una, kasalanan mo rin to, di ba? Kasalanan mo rin. Kasi unang-una, alam mo naman na pumasok ka sa trabaho na yan na may mali sa pamamalakad ng administrasyon, di ba? Pero ginawa mo, pinagtatanggol mo pa. Alam mo na may mali talaga, in denial ka pa rin dati. Hanggang ngayon, na ikaw na mismo ang nakaka-experience. Tapos ngayon, magre-reklamo ka na ayaw nila magsabi ka ng totoo. Noon pa man, alam mo na ayaw talaga nila na kinukontra sila eh. Totoo o hindi, kapag kontra sa kanila, hindi mo pwedeng gawin yan. Kasi ang tingin nila, lahat ng ginagawa nila tama. So now, naramdaman mo na. Diba? Naramdaman mo na ngayon. Diba? Naramdaman mo na kung paano maging casualty o maging biktima ng mga taong iniidolo mo, ipinagtatanggol mo. Napakasakit nun. Pero wala kang magagawa dahil tinalikuran mo yung tama. Nung nasa SMNA ka, nasa kama ka na eh. Di ba? Nasa kama ka sa SMNA, respetado ka, kahit hindi ka naman ganun kagaling, kahit hindi ka naman ganun katalino, respetado ka doon. Pero, bumaba ka sa banig. At ang mas malala, nung bumaba ka sa banig, ibinaba ka pa nila sa sahig. Walang hiya. Tingnan mo nga naman ang cycle ng buhay. Paikot-ikot lang, minsan nasa ibabaw, minsan nasa itaas. Diba? Kaya dapat, lagi mong pag-isipan yung mga desisyon mo. Dito sa mundo, dalawa lang naman ang pagpipilian mo. Diba? Yung kumampi ka sa mali, or yung kumampi ka doon sa tama. Your life
your choice. Pero ito tatandaan natin, na kapag kumampi ka sa mali, ang kahahantungan niyan, 100%, 100% sigurado mali. Tulad ng nangyayari ngayon sa'yo. Oh, kumampi ka sa mali eh. Saang mali, kailanman ay mananatiling mali. Oh, kaya ngayon, ayan ang nangyayari sa'yo, Mike Abe. Ikaw mismo ang kinasangkapan ng Panginoon para makita yung mga mali na dati ay pinagtatanggol mo. 'Di ba? So, tulad lang nangyayari ngayon sa mga tiwali. Oh, ayun, nagsisitalsi ka na papunta sa tate, 'di ba? Bakit? Yun ang consequence ng pagkampi nila at paggawa nila ng mali. Yun ang consequence sa paggawa nila ng mali. Kaya sila umalis dahil alam nilang mapapahamak sila dahil ang ginawa nila mali. Pero kahit gaanong pagtutuwid nila sa mali, ang mali ay mananatiling mali. Mali tuloy. 'Di ba? Ngayon, gumagawa sila ng paraan para mapagtakpan ang kanilang mga pagkakamali at matakasan ang kanilang mga kasalanan. So, yun ang problema natin, mga kababayan. So, ngayon, Mike Abe, nakita mo na at ikaw mismo ang nagsabi na sa lahat ng ahensya ng gobyerno may korupsyon. Matagal na namin sinasabi yan. Hindi ka naman naniniwala. Pinagtatanggol mo pa nga. So, ngayon, nabiktima ka ng iyong pagtitiwala. Diba? Yung pinagkatiwalaan mo, yung pinagtatanggol mo, ikaw ang casualty ngayon. Diba? Kasi gusto mo pala ng tama eh. Ba't pumunta ka sa mali? Kaya ngayon, eto, panoorin natin kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Eto. Nasa Amerika na si ako Bicol Representative Elizalde Co na pinagpapaliwanag kaugnay sa mga isiningit sa 2025 national budget. Batay po yan sa record ng Kamara kung saan nakasaad ding no-show si Co sa batasan mula pa noong magbukas ang sesyon ng 20th Congress. Kaya ngayon, eto na nangyayari. Ito na ang siste, mga kababayan. Na flood control projects. Ang mamamayang Pilipino ang nalulubog sa baha. Sila ang pinaka-apektado. Habang ang mga nasa Kongreso, ang mga kontratista ay nagpapakasaya sa kanilang napakasayang buhay. Kaya nasa ilalim ni Marcos na matugong ang krimen, may mahabang krimen sa pagnanakaw sa taong bayan. Ang budget po. So yan, mga kababayan, kahapon iilan lang yan, di ba? Kahapon iilan lang yan. Kahapon wala pang 50 yan, pero ngayon yan, ang dami na oh. Araw-araw na yan, dire-diretso na yan. Nakikita ko akbayan, parang bayan muna ata, yun, bayan muna. Ito yung mga makakaliwa na aktivista, di ba? Ito yung kontra lagi sa gobyerno kahit maganda ang ginagawa ng gobyerno. Pero hindi man tayo pabor kadalasan sa mga sigaw at nirereklamo nila. Pero ngayon may punto sila eh. May punto sila. Kasi nakikita natin na iisa ang panawagan ng majority ng taong bayan at yung panawagan din nila. Di ba? Iisa. Etong katiwalian sa flood control projects at iisa ang tinatarget natin na kung sino talaga may pasimuno dito. Yun ang sinisigaw nila eh. Pero mukhang mali yung lugar ng pagrarally nila dahil yan private yan eh. Private place yan. At kung mayroon mga kasalanan ng mga diskaya, mga kababayan, hindi dapat yan ang venue. Pero wala tayong magagawa. Galit na ang taong bayan eh. Galit ang taong bayan. Kahit mali ang lugar, dapat dito ang iniisip natin yung mga mastermind. Ang mastermind dito 100% hindi mga diskaya. Kasabwat lang yan, maniwala kayo. 'Di ba? Pero hindi ko sinasabi na walang kasalanan yung mga diskaya, no? Hindi ko sinasabi na wala silang kasalanan dito. Kasi may kasalanan sila dahil nagpagamit sila. May kasalanan sila dahil sa sobrang rangyan ng buhay nila, kabaliktaran sa nangyayari sa majority na nakatira dito sa Pilipinas. 'Di ba? Pero ang sinasabi ko lang dito, they are barking at the wrong tree, 'di ba? They are barking at the wrong tree. Wala akong pakialam sa mga diskaya na 'yan, 'di ba? Wala akong pakialam diyan. Pero kung gusto lang talaga natin na malaglag lahat ng bunga, yung puno ang tinutumba natin, 'di ba? Hindi lang yung mga kontraktor, hindi lang diskaya, kung sino-sino mga kontraktor. Doon tayo mag-rally, doon sa mga matatabang buhaya. Sa harap ng matatabang buhaya.
So, hiramin natin yung sinabi ni Mayor Basti Duterte. Doon pa lang, alam na natin kung sino ang tunay na nakikinabang sa pera ng bayan. Kung sino talagang mastermind. Kung sino ang pasimuno. Ito. Ano sabi ni Mayor Basti Duterte dati? Sabi ni Mayor Basti Duterte, ayan. Diba? Ibig sabihin ni Mayor Basti Duterte, sinabi niya na that's in front of you. Niloloko tayo ng harap-harapan. Tingnan nyo nasa screen. Nagsilakihan, sabay-sabay ang mga salin nila. From hundreds of millions, naging billions na yung pera nila. Tapos ngayon, kanya-kanya silang palusot, mga kababayan. Kanya-kanya silang palusot, kanya-kanya silang iskerda, di ba? Paano ka magkakaroon ng bilyong-bilyong pera kung ang sinusweldo mo bilang isang kongresista, hindi pa ata umaabot ng 300,000 naman? Di ba? Kaya magtataka ka. So again, hindi natin nilalahat ng kongresista dahil may matitino pa rin ng mga kongresista. Eto, balikan natin. Balikan lang po natin. Yan, nakikita nyo naman sa screen. Kung sino-sino yan. Kung kanino ang pinakamalaki na inilobo. Halos pare-pareha sila. 2 billion, 1 point something billion. Diba? Kaya ngayon, etong mga to, hindi na natin makita. Mukhang nagsi-iskerda na. Hindi natin makikita itong mga to. Yung isa, dyan, si Suarez nakita pa natin nung last hearing. Pero yung iba dito, nowhere to be found na. Hindi kaya nagsitakasan na ito papunta sa ibang bansa. So ito, ngayon, mga kababayan, sinasabi nila na wala silang kinalaman dyan. Hindi kami ang naglustay ng pera. Samantalang dati, nung bumabaha ng pera, ang yayabang nila. Pinapakita nila kung gaano karami ang pera nila para yung mga tao maniwala, lumapit sa kanila. Magsimpatya sa kanila. Kasi yung tao, mga Pilipino, mahirap. Siyempre, pag may pera ka, lalapit sa yung mga Pilipino. Dahil may pinamimigay ka. Pero ngayon, parang maang-maangan sila na wala akong kasalanan dyan. Wala akong ginawang mali dyan. Hindi kami nakialam sa pera ng gobyerno. Pero dati, ito mga sinasabi nito mga to. Meron na po tayong 400 million this year. Kompleto na Ayan. ba? Sabi ko, Speaker, may kailangan pa po namin ng 1.2 billion. Palakpakan natin. Kailangan pa natin ng 1.2 billion. Tapos? Pesos. So, yan po ang sinabi ni Speaker. Approved na po yan. Also, Speaker, palakpakan natin ang mga putang inang yan. Magaling kang kupal ka. Problema po natin sa Ano problema? Sa flooding. Control. Control. Natin yan. Diniscuss din po namin ni Speaker na yung dilubyo gagawin natin positive. Gagawin natin positive. Positive nga ang hinala ng taong bayan. Nagkakabulsahan ng pera. Positive talaga. Kasi yung hinala ng taong bayan na may korupsyon, napatunayan na ngayon, iniimbestiga na sa Senado, hindi po tayo may sabi niyan. Of course, malaking amount po yun. So, alam natin. Ano yan? Tugtog kasi. Walang kaya yung tugtog, makaka-copyright tayo dyan. Paputol-putulin lang natin. Every bagyo, hindi po tayo nakakadaan. Hindi po tayo nakakadaan. Yung Maharlika. Yung Maharlika, sira-sira, di ba? Kasi, bakit? Nasa bulsa na. Highway. Binabawal po namin sa Kongreso. Binabawal sa Kongreso, alin? Ang flood control. Binabawal daw sa Kongreso ang flood control, pero Pagdating po sa Bicol, impounding area. Pero exempted ang Bicol. Bawal ang Kongreso. Pero bakit nagkaganon? Depende siguro sa nagsasalita. Ito si Saldico sa Bicol. Yung sa Pampanga, iba rin yun. Bulacan, iba rin. Po ang kailangan. Alin? Sa Congress. Alin? Ay along the river. Along the river. Kasi hindi kayo mabubuhay pag walang tubig. Po yan, since 1989. Ayan, taming natugtog kasi. Pakinabangan po natin sobrang. Pakinabangan po natin, sobra-sobra po, Sobra-sobra ang ulan ng Bigrasya. Pakinabangan natin. Natin sa every year, kailangan i-catch natin yan para maging resources. Ano yung nangyari? Bakit ganyan? Nangyari. Buti pa yung liig niya, may brace, Yung mga flood control na gawa nila, mahina. So, yun po mga kababayan, napakalinaw. Halos lahat ng pera dumadaloy po sa kanila. Narinig nyo di ba? Alam mo, Saldi ko, yung mga Bicolano galit na galit sa'yo. Nakikita ko yung mga post nila Sila patawa-tawa lang yung mga Bicolano, pero yung galit nila talagang sobra-sobra.
Putang ina, ginahasa nyo, hindi lang mga Bicolano. Ha? Kundi pati yung mga Pilipino. Di ba? So, ganyan kalupit, mga kababayan. Oh. At yun sa Peñaranda Park, yan sa Bicol. Nagiba yung bubong. Magkano? Billions of pesos ang halaga nun, mga kababayan. Pero ngayon, di mapakinabangan. Bakit? Substandard. Di ba paano hindi substandard? Nagiba nga yung bubong. Wala pang bagyo nun. Umuulan ng konti, pero walang bagyo. Pero nagiba. At sino ang kontraktor? Mga ko. Oh. Nung biglang gumuho yung bubong, ng structure na tinayo nyo dyan sa Peñaranda Park, sa Legazpi City, sa Albay, galit na sa inyo mga Bicolano. At hindi lang mga Bicolano, lahat ng Pilipino na may pagmamahal sa bansang ito. Di ba? Sarap yakapin sa liig. Hanggang sa maging kulay talong eh. What the fuck? So, kailan ka babalik ng Pilipinas? Kasi namimiss ka na daw ng mga Pilipino. Lalo na yung mga Pilipino na pinirwisyon mo. Pinirwisyon nyo. Galit na sila sa inyo. Oh. Yan ang problema sa atin eh. Ang tatapang nyo noon. Binanat-banatan nyo yung mga Duterte. Puta, kayo pala may gawa. Oh. Kakasuhan nyo yung mga nagsasalita ng tama, pero kayo pala ang gumagawa ng katarantaduhan. Di ba? Hindi naman kami nagsasabi niyan eh, mga politiko, Magalong. Di ba? Magalong paulit-ulit binabanggit ang pangalan mo. Toby Chanco paulit-ulit binabanggit ang pangalan mo. Mayor Basti Duterte paulit-ulit binabanggit ang pangalan mo. BP Sara Duterte paulit-ulit binabanggit ang pangalan mo. Di ba? Pero kanina, sinabi ko na mali yung rally nila, no? Yung mga nagrarally sila sa harap ng mga Diskaya. Pero, kanina, may nagrally din pala doon sa harapan ng Patatabang Buhaya, mga kababayan. Oo. Nagkasakitan, umabot pa sa sakitan ng mga pulis at mga rallyista. So, ito, panoorin po natin. Ito. Ayan. Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga elemento ng QCPD Station 6 at mga militanteng aktivista kanina sa kilos protesta sa harap ng batasang pambansa. Ito ay matapos maghagis ng mga aktivista ng putik at pintura sa hanay ng mga pulis na nakabantay sa South Gate ng Kongreso. Nagtangka ang isang pulis na arestuhin ng isang militante kaya naman sumiklab ang gulo, kablutan, sikuhan at panununtok sa pagitan ng mga pulis at militante. Makilang ulit na nagkasagupaan ang magkabilang panig dahil na rin sa taas ng emosyon ng isa't isa. Nako? Nagsagawa ng kilos protesta ang mga militante sa harap ng South Gate ng Kongreso upang irehistro ang kanilang pagkondena sa mga katiwaliang bumabalot ngayon sa DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan. Nako po, yan ang sinasabi natin. Mga kababayan, umpisa na ito ng kalbaryo ng gobyerno ni Marcos Jr. Kasi yung taong bayan nagagalit na eh. Nagagalit na ang taong bayan. At sabi nga mismo ni Mike Abe, hindi lang pala DPWH. Marami siyang alam. At tayo, I can't wait to hear Mike Abe kung ano ang kanyang mga ibubunyan. Sigurado lalabas siya. Oo. Sigurado ilalabas ni Mike Abe. Maghihintay lang tayo, mga kababayan. Kasi syempre, no? Kung may paninindigan talaga si Mike Abe, ilalabas niya yan. Oo. Ilalabas niya kung ano ang kanyang mga nalalaman. Oo. Pero ito, mga kababayan, ito yung sinasabi natin na ayaw natin mangyari. Yung magkagulo ang bansa natin. Pero, hindi naman tayo may gusto nito eh. Hindi tayo ang may gusto. Hindi natin gusto na nagkakaroon ng nakawa ng korupsyon. Hindi natin gusto yung ginagawa ng mga politikong korap. Wala tayong kinalaman doon. Pero, tayo ay nadadamay. Nadadamay tayo sa hirap. Araw-araw tayo nagtatrabaho. Nakikipagsiksikan, nakikipagbalyan para makasakay sa pampublikong sasakyan. Pero kakaltasan ka ng tax, kakaltasan ka ng SSS, pag-ibig, at kung ano-ano pang kaltas ng gobyerno na mapupunta lang pala sa bulsa ng mga putang inang tiwaling politiko. Di ba? So, this is not coming from us. This is coming from the personalities na may sinabi sa bayan. Di ba? Kung gaano kalawak ang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Kaya ngayon, yan ang nangyayari sa ating bayan. Kung magkagulo man, hindi yan kasalanan ng mamamayang Pilipino, kundi kasalanan yan ng mga korap na politiko. Yan ang problema natin, mga kababayan. Ayaw natin na mangyari yung nangyayari sa Indonesia, pero sa nakikita ko, puta,
Kahapon, ilan lang yan, wala pang 50. Pero ngayon, kaliwaan na nag-rally. Meron sa harap ng mga Diskaya, meron sa House of Representatives, at balita ko, meron din sa EDSA Shrine na nangyayaring rally ngayon, mga kababayan. Naku po, delikado to. Oo. Kawawa dito yung mga pulis. Kawawa yung mga pulis kung magkakasakitan. Dahil pag may nasaktan sa mga rallyista na yan, naku po, eto nga may gustong arestuhin. Pero hindi pumayag yung mga kasama ng mga rallyista na arestuhin. Ito na po ang umpisa. Sa tingin ko, ayaw natin mangyari ito, pero sinagad nila ang mga Pilipino. Nasaan sila ngayon? Ayun na, nagsisitakbuhan na sila. Sino ang magkakamal ng problema dahil doon sa ginawa nila, sa kagagawa nila? Wala. Bansang Pilipinas at yung mga Pilipino na walang pampunta sa ibang bansa, mananatili dito, yung mga utang na iniwanan nila, yung mga proyekto na iniwanan nila, yung mga pera na pinagkukuha nila sa kaban ng bayan, madadali nila yun. Pero, ang magsasakripisyo ngayon, yung mga Pilipino. Yung mga Pilipino na pinagnakawan ng mga politiko na ito, ng mga tiwali. Anong gagawin? Kung magkaroon man ng bagong leader, magsisimula tayo sa zero. Dahil imbis na sana, yung pera ng gobyerno napupunta sa mga proyekto, napupunta sa mga politiko na ito. Yung mga korap lang na politiko. Kasi tayo, kakampi natin dito ang tama. Yung mga ayaw sa korap, kakampi natin yan. Pero yung mga korap, wala tayong pakialam sa kanila. Ang pakialam natin, ang welfare ng mga Pilipino at yung pera na ninanakaw nila. Maibalik sa kaban ng bayan. Dahil hindi po fair yan. Pinaghihirapan yan ng mamamayan, tapos mapupunta sa iilang bulsa lang. That's unfair. Kung meron kayong komento sa usapan natin ito, i-comment nyo dyan sa comment section at pag-usapan natin yan sa susunod nating mga diskusyon. And again, this is Master Judesen. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.